Morning. Good morning, Igan and Connie. Opo. Sa mga nakikinig po, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, ano ba may Ano ba dating na sektor ba? nyo? Umaaray na Oo. ba? Ano kami, asosasyon kami ng mga travel agencies. Mm. So medyo affected kami sa mga nangyayaring krisis ngayon dyan sa Middle Paano East. po? Paano pong naapektuhan ang inyong sektor? Right now po kasi medyo tumataas yung mga airfare Mm. because allowed po ang mga airlines na mag-add ng fuel surcharge up to level 8. When we say level 8, yung dating mga 200, pwede mo siyang itaas hanggang 800 pesos. So, Okay. allowed po yan ngayon because sa mahal na gasolina. And then, Igan, yung sinasabi nating abolishment ng Philippine Travel Tax, hindi pa siya napapatupad. So, meron pa rin tayong travel tax, Philippine Travel Tax. So, Oo. dagdag pa rin po yan. Aprobado na sa Mm. Kongreso, hinihintay na lang lagda ng Pangulo. Oy, di ba Yun, hopefully malagdaan na rin. So, makakatulong ng malaki yan sa Mga mga magkano? nagbabiyahe. Magkano yun? Ilang porsyento yun sa gastusin? No, yung Philippine travel tax natin is 1,620 Okay. pesos. So nakapeg siya doon. So malaking bagay din po 'yan. Oo. Okay. Panama ba ito doon sa pagtaas naman ng produktong petrolyo? Kasi sa level 8 tinitignan ko, sabi mo nga 253 hanggang 787 po pwede Tama madagdag. po. Oo, sa domestic Opo. flights pa lang Sa yan. domestic po 'yan. Sa Ay, sa international, hanggang 6,000 ay, pesos po 'yan. grabe. Okay. Oo, sa aking pagtatala, 835 pesos at 6 centavos, magiging halos 6,209 pesos na ang fuel surcharge. Tama po, Ma'am Wow. Connie. Sakit, ang Oh. sakit. Ngayong mag-Holy Week, kamusta yung booking, Mr. Yang? Ngayon naman, marami pa rin tayong mga booking kasi yung mga Holy Week naman na-i-book 'yan bago pa mangyari yung crisis sa Middle East. So, marami pa rin naman pong babiyahe this coming Holy Week. Ano ang inyong pangamba sa mga susunod na araw after po nitong mga Yun ang Holy Week? panapangambahan natin. Hopefully matapos na yung crisis. Ang affected po dyan, marami na po tayong naging cancellation sa mga babiyahe papuntang Europe. Oh. Kasi po, halos lahat po ng papuntang Europe ay dumadaan sa Middle East. Mm-mm. So, marami na po tayong cancellation doon. But on a good note naman, lumilipat lang naman sila. Let's say yung mga ibang babiyahe, pupunta lang sila sa ibang countries na hindi apektado ng krisis sa Middle East. Okay. Okay. Local tourism natin, Mr. Yang, paano kayo? Di ba may mga service din kayo dyan? Apo, yung local tourism, mararamdaman na natin yung din pagtaas ng presyo ng pamasahe Oo. sa at ibang panig ng Pilipinas. Hindi lamang yan sa Siargao or Batanes na lagi natin pinag-uusapan ng mga nakakaraang buwan. But ngayon po, nakikita na po natin yung pagtaas ng presyo ng pamasahe kahit pa yun sa mga popular destinations gaya ng Boracay, Palawan at Cebu. Medyo nag-increase na rin po dyan. Oo. So, as of now, wala tayong magagawa dito. This is a global issue. So, ang kailangan lang natin is mag-abang ng balita at matapos yung crisis sa Middle East. Yung pong ang reklamo rin kasi 'di ba, parang sa sariling bansa natin ang hirap umikot dahil ang mas mahal pa nga ang mga airfares papunta ho halimbawa sa Siargao at iba pang lugar as compared to kung Problema lalabas kasi ka. yung airstrip. Oo. Hindi makakuha ng malalaking Yung aeroplano. infrastructure Meron ba natin kayong ang ginagawa? problema Oo. dyan. Oo. Oo. Anong ginagawa ng mga travel agencies po para at least kasi para sumigla, 'di ba? Nakikipagtulungan ho kayo at mai-address po ito. Yung issue natin sa tourism, sa infrastructure, ang ginagawa po natin dyan is we talk to the government on how can the private sector help. Pero limited lang po ang kayang gawin ng private sector. So, ang pwede po natin gawin dyan is marketing lang. Opo. Katatapos lang ng Travel Tour Expo ng Philippine Travel Agencies Association at naging matagumpay naman yung expo. So, yung mga ganong bagay ang pwede nating itulong. And of course, we encourage the government to do the interagency discussion para paon na rin yung turismo. Hindi lang DOT, hindi lang isang ahensya yan. Maraming ahensya ang dapat maging involved to help the tourism industry. Yeah. So, pero kamusta ho ang ating bagong DOT Secretary? Nararamdaman niyo ho ba siya? O nakikita rin sa poster? Hindi naman pala poster. Yun pong nararamdaman lang.
Ngayon po, wala pa pong ina-appoint na DOT Secretary. Ang meron lang po tayo is OIC, si Yusek Bernaben Suceso. Yes, And nararamdaman sa naman ho. sector namin, sa sector po namin, susuportahan po natin ang institusyon, hindi lamang yung particular na tao. We support the office, Ayan. not just any particular person. Ayun naman. Okay. oo. Mr. Jayang, salamat po At Opo, sir. kapit lang Igan tayo. and Ma'am Connie. Ingat po kayo And all sana. pray na matapos na yung Oo strike nga. cases sa Middle East. Yes. Opo. Thank you. Okay po. Thank Salamat you. po. Mr. Bye-bye. Jayang, President, Philippine Travel Agencies Association. Bagamat